Now, going for this one po, verb stem yasui. Ibig sabihin natin yan, easy to do yung action. Madaling isagawa yung, thank you po Miss Chia, I forgot to record. Okay, okay, thank you so much po Miss Chia. Right, so again, verb stem yasui. So, pag itong dalawa pinagdugtong natin, yung expression natin doon sa verb ay sinasabi nating madali itong gawin. Madali itong i-execute. So, in other words, yung pagkakagawa ng nasabing verb para sa speaker at sa kanyang perspective ay isang bagay o isang action na mabilis gawin. Madali ngang isagawa. Okay, that's yasui. So, yung yasui na yan is similar doon sa inyong yasui na mura. Similar, similar po doon sa yasui ninyo na mura o yasui ninyo po na cheap, ganyan. Kaya nga po madali lang kasi no need to elaborate. Hindi kailangan na masyadong maraming pakulo. Walang kailangang edit-edit kumbaga. Dire-diretso lang tayo diyan. Okay, easy. Now, we also have the opposite nito, yung inyong verb stem nikui naman po. Ito ay opposite syempre as you can tell naman sa kanyang ibig sabihin. Nikui, we meant to say na yung action ay mahirap sa kanyang execution. Okay? Yung ating nikui dyan po, yung ibig nating sabihin dyan, syempre, ay yung inyong muzukashi. Okay? Just type nikui po sa inyong takuboto. Okay? Just type nikui sa inyong takuboto po, minasan. At yung lalabas ay yung kanji ninyo for muzukashi. Okay? So, ganun. Okay. Again, muzukashi means hard. Muzukashi means difficult. Somehow, yung nikui na basa nito ay available lang sa basa nito bilang nikui nga. So, hindi pwede na yung ipapalit niyo sa muzukashi ay nikui lang. Okay? Kapag mag-isa lang siya, muzukashi. Pero kung ganito na para siyang, how do I say this? Suffix o yung ating hulapi kung tawagin sa Tagalog po, yung ginagamit nating pandugtong sa ating mga salita. Kapag ganito yung function niya, dun lang siya nagiging nikui. Okay? So again, yung kanji po ng musukashi at yung kanji ng nikui ay, iisa lang. Pero magkaiba yung paraan ng pagbasa dahil magkaiba po yung pagkakagamit. Again, kapag stand alone, pag siya lang, mag-isa, muzukashi. Pero kung dinugtong natin ito, ginamit nating suffix, dito sa inyong verb stem, doon lang siya nagiging nikui sa kanyang reading. Samantalang, yung yasui ninyo, yasui talaga yan. Again po, yung yasui ninyo po, yasui talaga yan. Kung ano yung yasui ng cheap o ng inexpensive, yun yung yasui po na para sa easy and simple din. Again, just find it in your takuboto. You would see it the same kanji. So parehong basa. Parehong basa kung nakadugtong sa verb stem at parehong basa kung independent o individual siya. So yung nikui lang yung nililinaw natin dito po dahil nga, yung ating case diyan ay nagkakaroon po ng panibagong paraan ng pagbasa. Okay? So, may isa pang yasui natin po. May isa pang yasui. Yung yasui na box-box. Parang ganun. I don't know how to explain this one. Imagine nyo lang po yung box na parang siyang may 4 na paa. Yun. Pwede din yun siyang gamitin. So, yun. Easy din ang ibig sabihin ng isa yun. Pero, again, ito ay ginagamit natin po just to express your pattern here being easy to do. Okay? So, yun lang naman. Again, verb stem, dugtungan lang nitong yasui kung madali na isagawa. Kung mahirap, i-execute, nikui lang tayo dyan. Nandun yung ibig sabihin ng dalawa po. Okay? Easy for yasui. Okay? And then we have your nikui galing sa musukashi na kanji na yun nga, difficult. Yung ibig sabihin. Or you could say hard. Okay? So, going for this one po.
Okay, sumasan. Okay, example natin, una natin yung, magpa-practice po. Onegaishimasu. Let's try po with Miss Erica Bade. Hi, Sensei. Sige po. Kare no kao wa kawaii desu ga, tottemo wasureyasui da. Okay, one more time. Kare no kao wa kawaii desu ga, tottemo ulit po. Kare no kao wa kawaii desu ga, tottemo wasureyasui da. Okay, medyo harsh yung ibig sabihin natin diyan 'no, pero yeah, there's some reality. Okay, translation natin po. Go! He has a cute face, but it's easy to forget. 'Di ba? Okay, good na tayo dun. Okay, nice work po Miss Erica. Okay, for the English natin 'no, he has a cute face. Okay, kare no kao wa kawaii desu nga. Okay, cute naman yung mukha niya, parang gano'n. Okay. Pero meron tayong ga 'no, that's yung pero natin. Tapos tottemo, yun yung very natin diyan po. Then we got, 2 versions ng wasurayasui. Again, may dalawa tayong version ng wasurayasui. Yung translation kanina with Miss Erica, easy to forget. And meron tayong isa pang paraan ng pagkakasabi niyan, forgettable. Okay, but it's very forgettable. In other words nga, madaling kalimutan, easy to forget. Alright, so going back with Miss Erica po, onegaishimasu, Tagalogin natin po yung buong sentence. Cute ang mukha niya, pero napakadaling kalimutan. Okay, can have that one po. Alright, ano ba yung cute natin sa Tagalog? Ako sumuko din ako dito eh. May Tagalog ba tayo ng cute? Anyone? May Tagalog ba tayo ng cute? Sumuko talaga ako dito, you know. I really don't know. So, wala din tayong mahanap din. Pero sige lang, konyohin lang natin of course. Okay, thank you so much po Miss Erica. Choose your next person po. Okay, na magpa-practice din ng parehong pattern. Verb stem yasui, verb stem nikui. Sige po. Sino po ba yung nandito? Sir Dexter na lang po. Okay, sige po. Sir Dexter. Ano, may chat kan pala kanina si Sir, ay, si Sir July pala yun. Okay, Sir Dexter, onegaishimasu. Si July pala, sorry. Sige po. Hi, Sensei. Kono kosori wa amari nigakonai node nomiyasoi desu. Okay, one more time. Kono kosori wa amari nigakonai node nomiyasoi desu. This medicine is not very bitter, which makes it easy to drink or take. Okay. Wag na nating ano, yung which makes it, wala yun sa pattern. Palitan lang natin yan. Okay, palitan lang natin po yung part na yan. Make it easy to drink. This medicine is not very bitter. Bitter, ma'am. Tama na yan siya na part. Okay. Yung sinabi mo lang na which makes it, wala tayong pattern kasi na yan eh. Okay, we don't have it on the sentence, kaya palitan lang natin siya. The medicine is not very bitter, so it easy to take.
Ano ba yung node natin, sir? Node is? So po. Mhm. So it easy to take. Okay, we could have that one. Okay, that's it. Easy to take or easy to Easy drink. to. Okay. Kasi nomi kasi ito eh. So, drink na lang yung ginamit natin dito, no? Kaya pero yung take, pwede naman siya. Ay, yung mas solid lang would be yung drink kasi yung ginamit na kanji ay para sa drink na verb. So, okay na yan. Katagalogin natin po. Ang gamot na ito ay hindi gaano mapait, kaya't madali itong inumin. Okay? Okay, Ito alright. kasi hindi masyado. Okay po. Okay, okay lang yan. Okay, yung node natin supposedly dapat since ito, pero okay yan, pumapasok naman yung so. And then we got your kasi in Tagalog. Okay, so that would be it para Okay. po sa inyong pattern. Katapos na itong node ninyo po, nadaanan na natin ito no in one of your formats. Okay, so verb plain form, yung partner, pag verb, then e-adjective, then you got your na-adjective na may na, yung noun din may na din yun. So na-adjective na node, noun na node. Okay, pero yung verb tsaka yung e-adjective, diretso lang yung pagkakagamit. Okay, thank you so much po, Okay po. Sir July. Sir July, sorry. Sir Dexter. Wait lang, bakit Okay July po. yung sinulat ko dito? Saglit lang, burahin ko muna. July. Bakit sinulat ko na naman? Okay, Dexter. Dexter, Layo. Cesar. Okay. Sige po. Thank you so much po, Sir Dexter. Nice work po. Okay, going for your next person natin, sir. Onegaishimasu. Si Sir Nicholas po. Okay, sige po. Let's check on Sir Nicholas. Okay. Para kay Sir Nicholas, parehong pattern pa rin 'no with, Yasui and Nikui natin po. Hello po, Sir Nicholas? Hello, sorry, sensei. Okay, sige Wait po. lang. Sorry. Nakagumishu wa gaki ni koi desu kara mada dikimasen. Okay, one more time po. Nakagumishu wa gaki ni koi desu kara Okay, mada try to read dikimasen. it carefully po. Try to read it carefully, itong tatlong kanji na ito. Nakagumishu No, hindi po. Hindi po naka yan. yung first. Again po, it's not naka. Oh. Chogumishu? Hmm? Chogumishu wa No, hindi po. Isip po natin.
Okay, look at your kanji number 14, sir. Okay, look at your kanji number 14. Okay, always check your kanji po, minasan. Moshikomisho. Okay, it's not naka, sir. Okay, iba yung kanji ng naka dito sa kanji na ginagamit natin. Oo. Okay, please double check your kanji po, minasan. Kasi yung bawat kanji po ay unique sa mga kanji po na magkakagrupo nila po sa construction. Yung kumbaga, yung namamalikmata tayo, dahil pare-pareho sila ng itsura, pare-pareho ng forma, ganun po, minasan. Tulad nung machi, mas, na to wait, at yung mochi, mas na to hold or to carry. Yung ligas ng yung dalawang yan ay yung poste nila sa kanji po. Okay? Yung sa tanoshi naman, tsaka dun sa kusuri na kanji. Okay? May ligas lang din po na isang part. Yung nasa taas na parang mahabang line na may dalawang parang kama. Ganun, I don't know how to describe it. Yun yung para sa gamot. Yung wala nun, yun yung para sa tanoshi naman. So, may mga kanji po na magkakamukha sa unang tingin. Tulad nito, yung moshi ay katulad nga na pagkamala ni Sir Nicolas, kaya nga kailangan nating mag-check po na iba ito doon sa naka. Yung naka natin, box lang yun na parang may linya sa gitna. Ito, para siyang bintana na may linya sa gitna. Okay? So, you have to check your kanji po. And of course, how can you make sense of your kanji of the translation kung may something wrong sa kanyang basa? Thank you po, Sensei. Mokikomisho wa kaki ni koi desu kara mada dikimasen. Okay, one more time sa reading. Moshikomisho wa kaki ni koi desu kara mada dikimasen. Okay. It's hard to write application form. So, I haven't I can't do my application form because it's hard to write. Difficult. Magkaiba po yan, sir. Bakit sila po yung nagkasama sa translation mo? Magkahiwalay yun. Sorry. Application form is hard to write. So, I can't do it. Yung MADA natin, sir, nasaan po? I can't do it yet. Okay, one more time. It's hard to write application form. So, I can't do it yet. Wait lang. Oh my God. Ay, pwede din po yung yung translation po ni Miss Gima dito. Okay, it's difficult to fill out. Pwede din siya. Okay, it's difficult to fill out
the application form. So, oh my God, I can't do it yet. Okay, pwede din po ito yung translation natin. So, dalawa siya. Okay, hard to write or difficult to write kasi kakinikui yung sabi natin dyan. At ito yung dahilan natin para dito po. Okay, yung konting change lang natin would Miss Jima dito minasan would be yung pagkakagamit niya ng so. Okay, so hindi ito so dahil hindi po node yung gamit natin. That's kara. Okay, so thumbs up lang tayo for Miss Gemma dito. Miss Jima dito po. Ah, okay, may version naman tayo po from Sir Dehan. Okay, I can't do it yet because the application form is difficult to fill out. Pwede. Okay, good tayo with Sir Dehan po. Okay, we could have that version. So again po, your node could be since, could be so, sa inyong ano po, sa inyong translation ng English. Okay? Pero this one is kara. Kara yung gamit natin yan po. So that's false. Okay? Alright, so we have chat support typing their answers po on the screen. On the screen ka on the GC. So we're checking them out as well. Yung sa inyo po, Sir Nicolas, yung sa inyo lang talaga. Okay, one more time. Ah, Application form is hard to write. So I haven't. again, this is kara nga po. Kara nga po yung Oh. gamit natin. Ah, I can't do it yet because the application is hard to write. okay, pwede tayo doon. Ah, okay, so this one, I need to change this one as well. Para dito po, okay, papalitan ko rin yan siya. Pilutang talaga ako ng gumagawa. Okay, ito talaga yung pag may sakit. Anyway, yung Tagalog version po, Sir Nicolas. Hindi ko pa nagawa dahil mahirap isulat ang application form. Okay, pwede, pwede tayo doon. Para sa inyong pattern. Okay, so mahirap isulat, mahirap magsulat, mahirap sulatin. Marami tayong version nun na parehong verb. So that's your verb stem dito na maaari natin gamitin for your pattern. So I need to change your so and kaya dito into because later. Dahil, okay, di ko na naman napansin dito kasi inuna kong translate yung first part tuloy. Okay, supposedly that's your because nga. Okay, yan naman. Okay, thank you so much po. Sir Nicolas, para sa practice. So, just like me din, sir, no, careful lang din tayo po sa pag-interchange ng kara at ng node natin sa pattern for format. Yung node ay hindi kahit kailan pwedeng maging partner ng inyong des. Dahil yung node po ay plain form yung pinapartneran niya. Okay? Again, plain form, yung node natin, plain verb natin, no? Verb plain form. Okay, to be exact. Okay, verb plain form yung partner ng ating node. So, hindi siya pwedeng maging partner ng inyong des dahil hindi plain yung des. That's your polite form ng verb sa linking verb na side. Yung is are ng English, that's your des po sa Japanese. We don't have the equivalent of your des. Wala tayong panumbas. Wala tayong pang-level ng inyong des sa version ng Tagalog. Hindi po version yung I, na ako ay Pilipino, watashi wa Philippine des. No, it's not that. Okay, yung I natin ay hindi kasi po linking verb. Hindi siya nakakapagsabi ng past tense, present tense, future tense. The same way na nagagawa ito ng is, are sa English na nagiging was, were, samantalang yung Japanese natin, meron tayong deshita na past tense. Wala yung I natin na yan. So, hindi katumbas ng des yung I natin sa Tagalog. Okay? So, again, do not use the same term dahil they are not the same in category para sa pagkakagamit, especially sa ating pagbibigay katumbas dahil nakakagawa ng tenses
past, present, future, yung inyong Japanese at English na version. Okay? So, to be perfectly honest, wala tayong pang-des na version sa translation ng Tagalog. At hindi ito yung I natin. I is just an article. Okay? Anyway, going back. Okay, thank you so much po, Sir Nicolas. Kaya careful lang din tayo, no? So, dating magiging translation po. Okay, kung sino yung magkakapares, yun lang din po yung magkakasama kahit pa paano para sa inyong magiging translation. Okay, Sir Nicolas, choose your next person po. Si Miss Karen. Okay, let's try po with Miss Karen. Into nice work po, sir. Okay, same with me. Careful lang tayong dalawa para sa interchanging. Okay po, Miss Karen, try the second example. Konbanwa sensei. Okay, kumbawa po. Manira wa sominikoi desu ka? Sa English po, is it hard to live in Manila? Okay, pwede. Hard to live, difficult to live, simple po. Sa Tagalog po, mahirap bang manirahan sa Manila? Okay, that's yung with Miss Karen. Okay. So, yung sumi ay galing sa sumima. Okay, na to live or to reside ang ibig sabihin. To take residence din ito. So, pagtira, yung tinutukoy natin dyan. So, difficult to live, hard to live. Okay, is it hard to live in Manila? Is it difficult to live in Manila? Okay, mahirap bang tumira sa Maynila? Mahirap bang manirahan? You could also say that. Okay, mahirap bang manirahan sa Manila nga daw? So, again, verb stem, sumi, mula sa sumimas, careful of the kanji kasi may isa pang kanji na iba yung basa. Okay? Natin doon. So, nandun pa rin nun yung kailangan nating bantayan na ligas pagdating sa usage ng kanji. But overall, that's how it is po with your pattern. Okay. Going next tayo. Okay, you got your adjective. Okay, don't forget to cancel your E. Pag E adjective, palagi yan. This time, we gotta change it to ku. Then, you got your, na adjective na ni naman yung partner niya. And lastly, we got your noun para sa pattern. So, yung itsura ng pattern ninyo, may object po, minasan. So, yung object natin, okay, somehow, yung bagong partner ng inyong shimas ay included na yung inyong ating adjective. Yung E adjective, cancel E, change to ku, tapos shimas. Yung na adjective, dagdag ka lang ng ni, then shimas. Noun, ni, shimas din. So, yung object natin po, parang itatransform natin base sa ginamit nating adjective. For example, okay, gawin mong maganda ang decoration ng party. Example lang, gawin mong maganda ang decoration sa party. Okay, English natin, make the decorations beautiful for the party. Okay, lang. So again po, we're going to turn the object according sa adjective na ginamit. So gagawin natin yung object base sa adjective na pinartner natin doon sa ating shimas. Kung hindi man adjective, then yung noun natin. For example, gawin mong bob cut yung buhok ko. Okay? Make my hairstyle bob cut. Ganun. Okay? So, we're going to turn my hair, okay, yung itsura ng buhok ko, into that bob cut na hairstyle. So, bob cut is not an adjective. It's a name of a hairstyle. So, pangalan or tawag natin sa estilo ng buhok na yun. So, that's a noun. So, the same way, okay, natin po ng paggagamit no, ng term na gawin, okay, sa Tagalog, ganun din yung make ng English. So, make the object according to the adjective na ginamit, according to the noun na ginamit. Okay, ito na sabi natin kanina, make the decorations beautiful for the party. Gawin mong maganda ang mga palamuti para sa kasayahan. At yung isa nating example, okay, make my hair into a bob cut. Okay, gawin mong bob cut yung buhok ko. Okay, you could also say that the word turn.
Okay, pwede natin gamitin yung term po. Pero para uniform na lang tayo dyan, meron tayong make tsaka itong gawin ng Tagalog kasi sila yung mas malapit po na magkakatugma. So, yan yung nandyan. But definitely, you could try your turn if you want to do it. Okay? So, again po, yung object natin ay magta-transform according sa ginamit na noun or ginamit na adjective sa kanya. Okay? That's make the object into the adjective or gawin yung adjective the same way yung ating object po sa kanya. Okay. Now, going for your example here. Okay, yung ating last person po, Miss Karen, onegaishimasu. Choose your next participant. Si Miss Gemma. Okay, thank you so much po, Miss Karen. Okay, Miss Gima Atabello, try the first example. Ito po, sensei, konbanwa. Okay, kumbawa po. Oto ga okisugiru no de, shisaku shite kudasai. Okay, translation. In translation po, the sound is too loud. Please lower the volume. Ako ba? Or please turn it down. Pwede naman. Okay. Sige po, Tagalogin natin. Masyadong malakas ang tunog. Pakihinaan ang volume. Paki-off. Ito na lang, sensei. Masyadong malakas ang tunog. Pakihinaan ang volume. Pwede po ba yun? Okay, pwede tayo po dyan. Okay, okay naman yun. Okay. Okay, pakihinaan. Okay, pakiusap, pakihinaan. Okay, so, sobra. Okay, okay sugiru. Ito yung kakadiscuss na natin kahapon po. Yung ating sugimas. Okay, for the e adjective, cancel e, add sugimas. So, yung sugimas natin ay membro ng inyong group 2. So, yung sugimas is sugiru para sa inyong dictionary form. Right? So, yun nga, yung partner ng node natin, no? Kaya plain form lang tayo dyan. So, yung sugi, mas natin, sugiru. Galing sa group 2 nga. So, kasama siya doon sa mga special case ng inyong group 2 kung saan hindi po itigil. Okay, so yun lang naman po. Thank you so much po, Miss Gima, for the practice po natin. Okay, nice work po. Okay, going for your next person. Onegaishimasu. Choose your next person po para sa practice. Si Sir July po. Nagsabi po si Sir July na may binabantayan pa siya. Okay. Si Sir Nicolas na lang po. Okay, sige po. Meron pa ba tayo hindi natatawag so far? You can choose some of our participants pa hindi pa natatawag. Yung hindi pa masyado nakakapag-practice po tonight. Si Sir Deha na lang po, nagtaas po siya ng po. Nag-raise po na. Okay, sige po. Okay, thank you po, Miss Gima. Kay Sir Dehan, try the second example po. Go. この手続きは複雑にしないでくれませんか? Okay. One more time po. Yung medyo mataray lang yung yung pattern na to. Sige po. この手続きは複雑にしないでくれませんか? Okay. Hindi ko na po sure kung ang tetsuzuki process parang. Could you please make this process easy? Hindi naman. Hindi naman yun yung exact words natin po. Fukuzatsu means difficult. So, could you make
this process not difficult? Kasi Shinide yan eh. Nasa negative. Negative nga pala. Pero, wait lang. Okay. Okay, one more time po, Sir Dehan. Reading natin Ito. ang ating sentence. Could you please make this process not difficult? Okay, one more time. Isa pang practice natin ng sentence po. Ano po ba yung Nihongo po or yung ano po? Yan, yung Nihongo po. Okay. Ito, Konotetsu Suzuki wa Fukuzatsu ni shinaide koremasen ka? Ito, could you please make this process not difficult? Ay, pwede tayo doon. Okay, Complicated. difficult or complicated. Fukuzatsu is complicated. Okay, Tagalogin natin po. Yung? Ano ba? Maaari mo bang Tagalog. Maaari mo bang gawing hindi mahirap ang prosesong ito? Shinai po tayo, sir. Shinai. Yun yung verb natin dito. So, dapat yung verb mo yung negative. Maaari mo bang wait. Shinaide. Ito. Maaari mo bang wag mong gawing komplikado ang prosesong ito? Ay pala, nakalagay na pala doon. Okay, one more time po. Yung kayo lang mismo yung may gawa ng inyong translation, Sir Dehan. Nakalagay pala. Maaari mo bang May kulang pa po minsan. May kulang pa. Again, tinan niyo po yung dulo ng inyong pattern. Para saan yun siya? Yung dulo ng sentence, kaka-practice lang natin ito kahapon po sa inyong discussion. Okay, natapos na rin natin i-discuss ng mga previous pa na pattern dahil ito ay nasa request format natin. Request form. Look at the last part of your sentence po. Anong last part na yun? pakiusap? Eh, ano ba, again po, sir, calling Sir Dehan. Ano po yung last part ng inyong sentence? Kurimasen ka? Para saan po yan? Okay. O nga pala, request nga pala siya. Ito, could you please, meaning, pakiusap, maaari mo bang wag pakomplikahin ang prosesong ito? Again po, ano po yung purpose ng shinai natin dyan? Not to do. So, ano ito sa Tagalog? Wag gawin. Bakit wala yan sa translation? Oo nga pala. Pakiusap, maaari mo bang wag gawing komplikado ang prosesong ito? You can dissect your pattern po. Dissect your pattern one by one para mas sumakto tayo po sa format. Okay. Again po, take your sentence, okay, bit by bit. Yung tinatawag nila pong kay step by step or yung slowly but surely na pamamaraan. You don't need to just imagine your sentence na full sentence agad. You need to see the words na ginamit natin para sa format. Tulad nung kurimasen ka na nasa dulo, that's a pattern. Yung naide ninyo, pattern din yan. That's negative te form. Okay, and you got your pattern here. Okay, fukusatsu ni. Ito yung pattern yun na nasa taas. Na adjective ni. Ito siya. Then you got your tetsuzuki, yung object natin po na tinake natin dito bilang topic
nandun ito sa inyong lesson ng N5 din, na yung object ay nagagawa pa ng topic sa sentence sa inyong lesson 17. Okay. So, yung lesson na yun, okay, yung particle O ay naging particle wa. Okay, you can check your lesson 17 para po dyan. Okay. So, pag nagawa natin ito one by one yung inyong pattern, mas nalalapit yung magiging translation natin that way. So, hindi natin kailangang manghula every now and then para sa inyong pagta-translate. Kasi, pagbabasehan nyo lang yung formation na ginamit ng sentence sa inyong words. Okay, check it one by one at buo tayo ng pattern po o ng translation na mas angkop, mas tugma doon sa equivalent niya. Okay? Okay, one more time po, Sir Dehan. On your own po. Sige. Ito na lang siguro. Pakiusap, maaari mo bang wag gawing mahirap ang prosesong ito? Pwede tayo dyan. Mahirap, komplikado. Okay, that's your focus at so, again po. I think nakalimutan ko rin maglagay ng pakiusap dyan. Okay, pero supposedly nandyan yun eh. Kasi yung English ko nandun. Okay, could you please? Okay, dapat pakiusap, maaari ba? Okay, so that's it po. Okay, we're going to correct this one later. But at least yung English nandun. Okay, could you please? Okay, thank you po, Sir Dehan. Okay, that's your pattern po para dito. Nakikiusap naman yung ating person na huwag gawing. Okay, mahirap, huwag gawing komplikado. So, yoshimasu is do sa kanyang general na translation. Pero, okay, maliban dyan po sa pagiging do niya, ay maaari din itong make kung pagbabasehan natin yung pattern na ito. Could you please not make this process complicated? Could you please, okay, not make. So, yung not make natin ay yung shinaide natin dito po. Yung negative na nai at yung shimas na make natin. Okay, for the translation ng English. Samantala, yung Tagalog naman natin, yun yung huwag for the negative nung naide natin. Huwag talaga ito in Tagalog. And then you got your shimas na gawin. So, huwag gawin. Huwag mong gawin. Okay, to indicate your pattern. Okay, sige po. Okay, meron pa tayong pangatlong example po, minasan. Now, let's try this one. Okay, Sir Dehan. Choose your person po. Hindi ko po sure kung natawag ko to si Sir Dexter po. Tawag na po si Sir Dexter. Kayo talaga, minasan ba? Pansinin nyo rin yung mga nagpa-participate. Kayo. Kayo lang yung Okay, sige po. Sir Dexter, balik daw po tayo sa inyo po. Sino po yung ESDF or HN? Yung tumaas na lang po ng kamay mo. Yung tumaas yung kamay, nakakatakot naman, sir. Ano ba yung tumaas yung kamay? I mean, yung nag-raise hand po pala. Hindi, nagtaas siguro. Okay, ibig sabihin nung tumaas yung kamay, sir eh. Okay. Okay, yung nagtaas daw ng kamay po. Okay. Ma'am Lai na lang po. Sige po. Okay, thank you po. Sige po, Sir Dexter. Miss Lai L, onegaishimasu. Okay, third example natin. Tanjoubi no tami ni Yun-san wa hon-sensei wo denshi mitai ni shimashita. Okay, translation natin. For the birthday, Yun made teacher Hong look like an angel. Okay, yun. Pwede. Sa Tagalog sensei is alang-alang sa kaarawan. Ginawang mukhang anghel ni Yun si Dr. Hon. Okay. Okay, pwede tayo dun. Okay, pwede. Mukhang anghel o parang anghel. Okay, that's it. Okay, good job po. Nice work po, Ms. Lael. Okay, sakto yung ating translation for the Tagalog version. Okay, alang-alang sa kaarawan. You can also say the term para sa kaarawan niya. Tapos na natin yung pattern na yan, no? Yung tameni natin po. Na-discuss na natin ito in a previous lesson. So, it's now used, okay, together with the new pattern natin with shimas. So, last one natin is yung noun. That's tenshi.
So, tenshimitai ni. Okay, shimasu. Yung case natin dito. Alright. So, that would be it for your last example po sa format, minasan. Okay, thank you so much po sa ating mga participant. Last participant po natin po si Miss Tayel. Right, so yun na naman po. Again, if you want to make your object into, okay, the adjective na dinedescribe into the noun na ginagamit, then you could have this pattern. Okay, huwag kalimutan lang, i-cancel yung i na i-adjective at ku yung sa kanya. Okay, ku for the i-adjective. Then yung na-adjective ni, yung noun ni. Nag-share sila ng pattern, isa lang yung pattern ng dalawang yan. Ito ay actually na-pattern na rin natin po from your lesson 19. Okay, yung inyong i-adjective ku, na-adjective ni, at yung noun ni, narimas. Narimas naman yung nandoon. Okay? Ito naman po yung nag-indicate ng change. So, nandun yung pinakamaaring gamitan natin ng turn, kumbaga. Okay? But somehow, okay, yung turn natin sa English ay na-extend yung gamit sa translation for this format as well. Pero syempre, may mas binabagayan lang talaga. At yun yung make natin at yung gawin sa Tagalog. Oh. Okay, now going for the next one natin po for practice. Okay, noun ni shimas. So, may iba tayong punto dito, no, kumpara dun kanina. Okay, we have another point for this one sa noun ni shimas natin. Okay, so for this one po, ito ay nasa pattern na nag-i-indicate ng choice or ng decision. Okay, so ano ba ibig natin sabihin dito po? For example, ito ay madalas yung maririnig sa mga restaurant. Magtatanong sila, okay, anong gusto nyong orderin? Ganun. So, ikaw ay bibigyan ng menu. Kasi doon ka o-order, no? Kaya nang magiging pagkain mo doon sa restaurant. So, kung ano yung naging choice ninyo po, for example, gusto mong kumain ng sushi nila. So, babalik sa inyo yung waiter. Tapos magtatanong, may na-order na po ba kayo? Tapos, meron ka ng choice, meron ka ng desisyon, meron ka na napili. Pwede kang sumagot nung napili mo yung noun. So, sabihin natin sushi nga. Gochu mo wa, sushi ni shimasu. So, you are saying na yung order mo, yung napili mong orderin, yung desisyon mo, ay yung sushi. So, sushi ni shimasu. Okay? So, nag-i-indicate tayo ng decision po para dito. So, again, person natin magtatanong nga, may napili na po ba kayo para sa inyong order? So, ikaw, kung may na-desisyonan ka na, yung noun na yun, doon mo ilagay, syempre, yung naging choice mo para sa iyong pagkain. Tapos, lagyan natin ng nishimas. Ibig sabihin, I've decided na itong sushi. I've decided with sushi. I'd like a sushi. Ganon. I'd take sushi. My order is sushi. Something like that. Kasi nga, yung pattern na ito ay nag-i-indicate ng choice. Nag-i-indicate po ng desisyon. So, kung ang napili mo doon sa menu ay yung sushi, you could say with sushi nishimasu. Yakisoba nishimasu. For drinks, sabihin natin for drinks naman, ito, nomimono wa, ganyan. Sabihin natin, you want lemon sour. So, lemon sour nishimasu. Yan. Or you could say, lemon sour nishite kudasai. Para medyo magalang naman tayo dun sa sa server. So, you could make your te form kudasai or your te form kudasai masenka para mas pulet-pulet talaga. Pero okay na yung verb te kudasai kasi trabaho naman talaga, of course, nila yun. And they expect you to do that being the customer. Okay? So, kung ano yung choice, kung ano yung decision, yun yung noun na lalagyan natin ng nishimas dito po to really indicate na napili natin yan o na napag-desisyonan. Okay. Miss Lael, i-choose your next person po. Yung hindi pa natin natatawag o nakakapag-practice for tonight. So far. Sensei, si Miss Chia. Okay, sige po. Let's go po with Miss Chia. Thank you so much po earlier with Miss Lael sa inyong practice. Okay, onegaishimasu, Miss Chia. Sensei, konbanwa po.
Tama po, magandang gabi. Pareho tayong lumalala yung sukat. Sige po. Sige, Miss Gia. Go for the example. Reading muna tayo. 部屋はシングルにしますか？通院にしますか？ Okay, tanong yung pattern natin. So, go ahead po. Ayun translation. Would you like a single or twin room? Pwede. Gusto mo ba ng single or twin room? Okay lang po Konyo Sensei. Ay, mag na lang. Mag yung gamitin natin. Pero nung magsusushi ako, ganun. Magsusushi ako, Okay. Para Gusto mo bang mag single or twin room? Tama po ba? Okay, that's it po. Nga po pala, minasan. Okay, thank you so much po, Miss Gia. We're good, gusto tayo doon. Okay. Alright, so, ano po, minasan, way back nung N5 po, I think, kung na-introduce ito sa inyo, maigi. Pero, in translation natin, yung not translation, exactly, but yung equivalent ng function or gamit ng inyong shimas sa sentence ay yung paano natin nagagawang parang action, yung isang noun, kapag nilalagyan natin ng nag at mag. For example, yung isang laro. Okay, tennis o shimas. So, kung shimas yun, kasi present tense, future tense yan, no? Okay, tennis o shimas. Or tennis shimas. Okay na yan. So, nag-tennis. Nagte-tennis. Magte-tennis. Yung ating, sige, yung ating naman po, yung ating sentaku. Sentaku is laundry. Sentaku, pwede ding labada, Tagalog, or laba. Okay, so sentaku shimasu. Okay, naglalaba, naglalabada. Maglalaba, maglalabada. Okay? So, sa ganitong idea po, yung ating nag at mag ay katulad nga ng function ng inyong shimas na dinudugtong natin ito para maging parang action ang isang noun, which is the case ng inyong group 3 para doon sa noun shimas na pattern. Okay? So, again po, no? Yung ating nag at mag ay pareho yung gamit ng shimas sa inyong pagkakagawa ng verb in this case. So, tulad ng pattern natin ngayon po, nandyan yung shimas natin dito. So, yung pinakamaigi nating version is yung mag natin. Kaya nga, to indicate decision or choice. Balikan natin yung example natin sa restaurant. Excuse me po, may order na po kayo. Pwede kang sumagot. Magsusushi na lang ako. Magsusushi na lang ako. Kayo ba? Ako naman, mag-yakisoba. Tara, mag-yakisoba tayo. Kayo naman eh. So, yung mag natin po ay ginagamit natin sa parehong function din somehow. So, I will just add it here. So, again, to indicate a choice or a decision. Again, mag-yakisoba na lang tayo. Okay, let's have yakisoba. Parang ganun yung ibig natin sabihin dyan. Okay, decision natin po. Okay, to indicate a choice. So, we could have it just like this one. Okay, nais mo bang mag-single or mag-twin room? Ganun. So, dapat may mag pa ito siya. Okay, ginaya ko lang yung sa sample natin ng English. Pero, para mas paigtingin natin yung punto ng shima sa pattern, okay, that's nag or mag na. Dati-dati pa yan. Then, ngayon ko lang siya na-include nung in thought na we could also use it para magsabi ng desisyon. Another example, magpapasko ako sa Pilipinas. So, yung decision ng person ay gawin itong pag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas nga. Kaya nga sabi niya, magpapasko ako sa Pilipinas. Okay? So, okay, yung Pasko, yung noun natin po, okay, yung choice natin nito ay gawin sa Pilipinas. Yung nasabing celebration, magpapasko ako sa Pilipinas. Okay? So, yun lang naman po, yung isa pang gamit ng inyong shimas. Nag at mag, ito sa equivalent ng pagtatagalog natin. Okay? So,
Okay, that's your pattern po. Okay, keep it in mind lang para sa ating changes. Okay, so this is courtesy of Miss Chia po. Okay, kumpletuhin natin yung ating example, no? Kaya na ginawa din ni Miss Chia nung nag-participate siya kanina. Okay, mag-twin room ka ba o magsi-single room ka ba or mag-twin room? Or nais mo bang mag-twin room o mag-single room? Nakakabaliktad tuloy. Okay, but that's your point, no, dito. Hinihingi natin yung desisyon ng tao po regarding sa kanyang magiging choice. Okay, Miss Chia, onegaishimasu. Next person po natin. Si Miss PJ po, Sensei. Well, she made her choice po. Okay, choose another person. Si Miss Erika po. Okay, si Miss Erica. Alright, so onegaishimasu po, Miss Erica. Okay, onegaishimasu. Try the example po natin. はい。会議は明日にする。The meeting will be tomorrow. Try to make it sound na choice po. Lagyan natin ng ibang kulay yung sentence natin po. If we're going to say, let's have, yung translation natin po. One more time. The meeting will be tomorrow. Yan. So, if we say that, the meeting will be tomorrow, para lang nating sinabi po kung kailan mangyayari yung meeting. Right? If we say that, yeah, I get yung yung translation natin. Pero lagyan lang natin ng ibang kulay yung inyong translation po para ma-emphasize na ito ay choice or decision. Sige po, pag-eksperimentuhan natin yung inyong sentence, Miss Erica. Okay na, magiging tunog choice, tunog decision siya. The meeting will be tomorrow or will be held tomorrow. Hindi, walang held eh. The meeting will be tomorrow. Okay, try natin yung Tagalog version natin po. Ang bukas ang meeting natin. That's the case po. Para lang talagang sinabi natin kung kailan mangyayari yung meeting. Okay, we need to make it sound na parang decision siya. Kailangan na natin gawin na parang tunog decision yung ginagawa natin with your kaigiwa ashita ni suru. So, naka-dictionary form siya, no? For your pattern here. So, the person made the decision. Okay, the person made the choice of having something by tomorrow instead. So, kage wa ashita ni suru to itte. Sige po. Make it sound na make it sound na gumagawa tayo ng desisyon. Okay po. Ang meeting ay gaganapin bukas. Okay. Alright. Sige po, Miss Erica. Right, let's see. So, we could use the term do para dito po kay sa inyong pattern. Okay, again, extension natin for your shimasu no minasan. Okay, tulad ng kanina. Okay, you have your make, you have your you have your make, you have your turn, tapos meron kayong do na generic nga na pattern ng inyong shimasu sa pagkakagawa. Okay. Alright. So, yung Tagalog natin po dito. Okay, thank you so much for Miss Erica. That was a good try. Okay, bukas natin gawin ang pagpupulong o bukas natin gawin ang meeting. Like, this is just to express that the sentence is trying to say a choice. Okay, let's do the meeting tomorrow. Okay, bukas natin gawin ang pagpupulong. So, again po, lista natin po minasan yung mga posibleng translation ng inyong shimasu. Okay, polite.
o ng inyong suru kapag plain. So, pwede itong make, pwede itong do, pwede itong turn somehow sa inyong English. Ito po ay pang-generic kasi ito na pattern ng yung Japanese. Siyempre, meron tayong one. So, for the meaning, bukas tayo mag-meeting. Let's have this one first. Bukas tayo mag-meeting. Bukas tayo magpupulong. Could also try it the same way. Pero ito lang ginawa natin gawin para ma-showcase yung iba pang mga possibility ng inyong shimas or ng inyong suru sa pagkakagamit. So, okay lang yan. Okay? It's part of exploring Japanese at yung paano ginagamit yung mga words nila, okay, according to pattern. So, again, noun ni shimasu. Okay, yung noun natin ay yung ashita. So, noun ni shimasu. So, ito ay yung desisyon natin po na bukas. Okay, dahil yun yung noun natin dito nung patungkol sa meeting. So, let's do the meeting tomorrow. Let's have the meeting tomorrow. Pero wala tayong have eh. So, yung do yung malapit natin dyan. Okay, let's do the meeting tomorrow. Okay, bukas natin gawin ang meeting. Or we could say, magmi-meeting tayo bukas o bukas tayo magmi-meeting. Mas decisive pakinggan itong second version natin. Bukas tayo magmi-meeting. Bukas tayo magmi-meeting. Mas decisive siyang pakinggan. Okay. So that's about it po, minasan. Alright. So, yung first choice, kanina po ni Miss Chia Angel. Okay, your classmate made a decision for herself and we cannot force her to do it kung ayaw niya. Okay, so she's just gonna be there. Alright? So, again po, okay, your classmate is just gonna be there. Nandyan lang siya. So, hayaan natin. Okay, let's have your third example dito po. Okay, for practice. Sige po, yung ating last person, Miss Erica, would you like to try or would you like to choose another person for practice? Choose another person. Okay, sige. Alright, sige po. Yan naman. Ikaw po, Miss Erica. Si Miss Risa na lang po. Okay, so Miss Risa Magaliano. Sige po. Good evening po. Okay, good evening po. Magandang gabi po. Thank you po, Miss Erica early. Okay, Miss Risa, try your third example. Kaasa niyo eh. Musomi no dorisu wa momoiro ni shitai desu ga kanojo wa iru ga amari suki janai to omoimasu. Okay, mahaba yung sentence, no? Compound yung sentence natin dito, minasan. Compound complex siya sa totoo lang. Kasi may dalawang buong sentence, saka may isang kalahati lang. So, 2 sentences and a half. That's compound complex. Pero yung mga pattern na yan ay na-pattern nyo na from N5 sa totoo po. Pero together with the new pattern, yung nishimas natin. Iba nga lang yung itsura, no? Kasi nishita yung gamit. Sige po, one more time po, Miss Risa. Yung reading practice natin. Oh. Musomi no dorisu wa momoiro ni shitai desu ga kanojo wa iru ga amari suki janai to omoimasu. Okay, translation natin po. I want my daughter's dress to be pink, but I don't think she likes that color very much. Okay, pwede. In Tagalog po, gusto kong kulay pink ang damit ng aking anak, ngunit sa palagay ko ay hindi niya masyadong gusto ang kulay na iyon. Okay, yung shitai na lang, wawala natin po. Oo, yung naman, medyo iba yung version natin ng translation. Yung shitai natin dito. Okay, make it sound like it's a decision. Yung translation natin kanina po, you can use it here at the same time. Saka nasa din siya, nasa second example din. Gusto kong kulay pink ang damit ng aking anak. Ngunit sa palagay ko ay hindi niya gusto ang kulay na iyon. Amari. Nawala po yung amari, tsaka yung punto ng shimas.
Ngunit sa palagay ko ay hindi niya amari. Ano yung amari? Ngunit sa palagay ko ay hindi niya gaano masyadong gusto ang kulay na iyon. Okay na yan siya. O puwede na yun na hindi mo ano po i-change. Yung shitay na lang. Okay, make it sound na you're doing a decision, of course. Yung pattern natin dito. Where's your shimas po? Again, ano pong posible natin translation ng shimas? Na-explain natin 'to kanina po at nasa example number 2 yung explanation na yun. Ano yung shimas sa example number 2? Try mong gamitin din sa translation mo ng Tagalog. Sige. Shimas. Nasaan po yung shimas sa example number 2 natin po? Doon sa Tagalog natin na version diyan sa screen. Shimas. Nasaan po yung shimas po doon sa Tagalog translation? Palagay ninyo, Miss Risa. Shimas. Tignan po yung Tagalog translation sa taas, yung pangalawang example po. Yung noun po is No, hindi nga po noun. Yung apply. shimas na po. Again po, yung tanong. Yung hinahanap natin ay yung shimas. Yes po. Okay, yung shimas po, sa translation ng Tagalog, palagay nyo anong word yun? Sa example number 2. Sa example number 2. Ay, yung ano po. Ashta. Yung bukas po. Again po, ano yung hinahanap natin ulit na word po? Yung noun. Noun ba yung sinabi ko? Ay, sorry. Yung shimas. Ano po yung shimas? Basahin nyo po. Basahin nyo na lang. Okay, basahin nyo na lang po. Bukas natin gawin ang pagpupulong. Saan yung shimas doon sa Tagalog natin? Palagay mo, anong word? Gawin po. So subukan natin siyang isingit doon sa translation natin para maging tunog desisyon talaga siya. Okay. Gusto kong gawing kulay pink ang damit ng aking anak, ngunit sa palagay ko ay hindi niya masyadong gusto ang kulay na iyon. Okay, that's it. So tugma-tugma na tayo for the pattern. So again po, emphasis lang tayo for the indication ng choice para sa inyong pattern. Emphasis lang. Okay? So let's utilize your translation there. Okay, good work po, Miss Rita. Okay, para sa revision natin ng translation. Okay. Alright, so yun lang naman for the practice. Alright. So far, that's how it goes for your format po, minasan. Okay, so again po, noun ni shimas. Okay, noun ni shimas. So yung shimas natin ay yung pinaka-generic na verb ng Japanese. Dahil pwede itong idugtong sa verb, pwedeng idugtong sa adjective, pwedeng idugtong sa inyong noun. So halos lahat, hindi halos lahat. I don't know, halos lahat kasi hindi pwede yung adverb eh. Okay, so yung mga pang-abay, hindi sila pwede mag-partner ng inyong shimas unless kung nandoon yung verb, adjective, tsaka yung noun. Okay, sila yung tinutukoy natin na pwedeng maging partner ng inyong shimas po dito. Okay, so madadagdagan pa ito siya of course later as you go on with the rest of the lesson, especially pagdating ninyo ng lesson 49 and lesson 50. May showcase tayo ng shimas na naman, okay, para sa format. Okay, so that was courtesy po of our participant, Miss Risa, para sa practice. This way po, you get to, really polish your way of translation by dissecting pattern. Mag-dissect lang tayo ng mag-dissect po para maunti-unti natin pong maging precise, turning accurate yung inyong magiging translation. At sa ganitong paraan po, manonotice natin
kapag nagda-dissect kayo, of course, hindi pa niyo masyadong ramdam yan ngayon. Pero kapag nagda-dissect kayo ng pattern po, minasan, or ng sentence sa Japanese, you're going to notice the usual na arrangement nila ng mga particle. So, kapag na-familiarize ito at unti-unti na-memorize, pagdating sa actual na exam, yung pattern yung matatandaan ninyo. Ito usapan lang. Yung pattern yung matatandaan ninyo at yun yung maa-apply ninyo sa sentences. So, there are sometimes na as long as you're actually familiar or mas maiging sabihin, mas memorize niyo yung pattern, hindi magiging problema yung grammar para sa kanila. Kasi may sinusundan lang talaga na pattern yung bawat sentences sa Japanese. Na makikita naman yung answer syempre sa choices natin doon sa booklet. So, there are times na, pag nagtitipid kami ng oras, hindi na namin binabasa yung sentence. Yung tinitingnan na lang namin yung nasa unahan ng blank. May kasi niya, word, blank. Tapos word ulit. Ganyan. So, kailangan mong tingnan kung ano yung nasa unahan ng blank. Hindi yung nakasunod sa blank na word. Ganun. So, tulad nito, kung ang nasa unahan ay isang i-adjective, okay, yung naka-blank, ine-expect mo anong pwedeng maging formation. Ganyan. So, if you memorize the pattern, then pwede yan siya na narimas, pwedeng shimas sa format. So, yung ating example, takaku narimas, takaku shimas. Yung dalawang yun lang. The rest of them, pwedeng particle yung pagpipilian ninyo or isang verb, which doesn't coincide. You have to check a word before the blank. Kasi doon lang kasi nagsisimula yung pattern ninyo. Tingnan ninyo ito. Okay, you got your noun para sa format. Kaya matalas yung binablank nila ay itong with the particle. Kailangan nyo siyang bantayan that way. So, pattern yung mas maiging i-memorize sa totoo lang. Dahil yun yung sagot para sa inyong grammar. Tsaka medyo mabigat yung points ng grammar pagdating sa dulo. Especially dun sa reading na part. Na kailangan mong, syempre, mabasa yung reading na yun at yung kanji na ginamit. So, balik ulit tayo sa pag-build ng vocabulary natin. Yung mag-ipon tayo ng words. So, yun yung sinusubukan natin gawin dito. So, as much as possible, yung mga kanji na naiipon ninyo per lesson po, balik-balikan nyo lang every now and then. And check the sentence kung saan sila na-apply. Okay? Going forward po, para po sa format natin, so you have your verb dictionary form, you got your verb na form, you got your verb ta form, okay, tatlo sila, na verb natin dyan. So, verb dictionary form, positive. Verb na form, negative. Then verb ta form, past tense. Okay, you could also have your negative verb ta form, which was something na na-discuss natin at the start of your resumption, no? O yung pagpapatuloy ng inyong lesson. So again, pwede din yung verb natin, verb ta form, past tense, at yung kakambal nito na negative ta form kung tawagin. So that's your verb nakatta. So verb na form, cancel e, add katta. Tapos na natin ito na screenshot kahapon, no, hanggang doon tayo nag-stop. Then you got your e-adjective. Okay, walang kung ano mang pakulo yung e-adjective natin. Dugtungan nyo lang nitong pattern ninyo, by. And then we got na adjective, nandiyan ulit yung na, together with your noun, na no naman yung sa kanya. So, verb dictionary form, by wa. Verb na form, by wa. Verb ta form, by wa. E-adjective, by wa. Okay, na adjective na, by wa. Then, noun, no, by wa. So, yung medyo complicated lang na kailangan tandaan ay yung mga formation natin sa verb, syempre. According to pattern ng group 1, sorry, group 2, and you got your group 3, of course. So, meron tayong kailangang concern with the 3 of them since lahat ng ito sila ay parte ng
conjugation ng verb. Okay, samantalang ox naman tayo with your adjective. Okay, you got your, ano po dito, minasan. Okay, e-adjective, don't forget yung mga kasabayan din nito. So, you got your e-adjective, cancel e, add kunay para sa negative. Kung gusto mo ng negative past tense, so, e-adjective, cancel e, kunay, cancel e, doon sa kunay, add kata. So, you got kunakata, then, yung baywa natin, kung gusto nyo ng negative past tense. So, yung ating mga pattern kasi po, by default, ay nakaset, okay, bilang positive na present tense, future tense. So, you have to create, okay, the version that you want. Kung ganun yung sitwasyon natin po, may specific tayo na time frame. Kung nasa past tense, make it past tense. Kung negative, make it negative para sa inyong usage. So, interchangeable yung inyong pattern dito po according sa inyong format. So, yung baywa na sinasabi natin, kay bay, lang talaga to. B-A-A-I. O sa spelling ng alphabet. Then, that's in case sa ating, ano po, English, of course. Then, you have your in caso. Okay? Para sabayan yung translation ng English. So, in caso na. Example, in caso na, deny ang visa. In caso na, magka-COVID. Example lang. In caso na, may sabit yung x-ray. Example lang. Okay? So, you have your pattern po para doon. So, in case, okay, in case of your visa being denied, in case of getting COVID, and so on. Okay, so you could imagine it na para siyang supposition. Supposition, we mean yung parang situational ba na pagkakagamit ng inyong pattern. Situational, paano kung, okay, ito yung sitwasyon. So, in kaso nga, na ito yung nangyayari. Okay. So, you got your first example po for format. Okay, next one po natin po for practice. Okay. Alright, next person natin kasi I think everyone was able to practice. Yung by everyone, I mean yung mga ano po natin, participants. Let's try to start this again with Miss Karen. Hi, Sensei. Ryushin ni madatayo ro bai wa redrako suru na. Sa English po, in case you're still depend on your parents, don't contact them. Okay, wait lang. May dinagdag tayo para mas malinaw yung inyong meaning para sa sentence. We added something there. Isang part lang naman. Okay, try to read your sentence po yung free. Para makita natin yung part na nilagay natin para sa mas malinaw na version natin. Okay. Ay, putol po, Sensei. Hindi ko masyadong narinig. Okay, try to read your sentence po yung screen para mahanap po natin yung dinagdag natin po na para malinaw yung situation. Okay po. Wait lang po. Happy birthday, Nay. Second part, after ng bio. Watashi ni. Okay, one more time. So, reading. Ryushi ni madatayo ro bai wa. Wait lang po, Sensei. Balik na ako. Birthday kasi ni Nani at ang talaga maniging kapalit ko. Pero dapat balik ako balik ito eh. Delikado. Basta mo ba hayaan ko mag-isa? Ano na ngayon? Watashi.
In case Hindi lang po sa babata. I don't know. Hindi ko makakaya. Sa section na yun. I don't contact them. If in case you're still depend on your parents, watashi ni don't contact me. Tama po ba? So again po, yung watashi natin ay para saan po siya? Para Ano po? actually, your sentence po minasan can still function kahit wala yung watashi. But I've noticed in the previous lessons na somehow, hindi nako-connect yung punto ng watashi ni diyan. Again, Japanese sentences kapag yung ating pattern according sa constitution ay naiintindihan ng speaker at ng kausap niya, they don't usually add anata or watashi wa sa kanilang sentences. So, in this one, rare. Sa usapan ito ng dalawang tao, yung ating watashi ni supposedly ay hindi na sinasabi. Pero just for the sake of clarifying it, para mas malinaw yung sabihin natin or translation sa pattern, dinugtong natin yan. Ito yung punto ng watashi na hinihintay natin po na maisama doon sa bagong version ng translation. Okay? So again po, Mr. Rain, try your translation one more time. Nandiyan po siya. In case you still depend on your parents, don't contact me. Ito anas pulis na po. Niyor mo na. Sa Tagalog po, in kaso na nakadepende ka pa rin sa mga magulang mo, wag kang makipag-ugnayan sa akin. Ang taray talaga eh. Ang taray na pa. Ay, syempre naman, no? Sino ba naman gusto na umaasa pa rin sa magulang, di ba? Tapos, yan. Okay, anyway. One more time po, yung translation natin. In kaso na nakadepende ka pa rin sa mga magulang mo, wag ka na makipag-ugnayan sa akin. Pwede tayo doon, makipag-ugnayan. Okay. Ito naman, masyado kong OA, kukontakin talaga.
Ginawang Sensei, Tagalog yung moshi. may tanong lang po. Okay, sige po. Yung sa ano po, pwede po ba magamit yung kung sakali sa inkaso na? Ay, yung moshi. Moshi po yun, kung sakali. Moshi po. So you could actually add that Okay one. po. For example, moshi. Moshi. Okay, we could say, moshi, ryoshin ni mada taeru bae wa watashi ni renraku suru na yo. So, moshi. Okay, sakali yan siya. Okay, sakali, sakali nakadepende ka pa rin sa mga magulang mo. Okay, yun nga. Sakaling nakadepende, you could just say that one. Okay, sakaling nakadepende ka pa rin sa mga magulang mo. Okay, huwag ka na makipag-ugnayan niya. Huwag ka na makipag-ugnayan sa akin. Huwag mo na akong kukontakin. Okay, sakaling. Okay, nakadepende ka pa rin sa mga magulang mo. Pero moshi yun. Moshi yun together with verb tara. Okay, moshi po yun with verb tara. So we have that one. Okay, in kaso. Thank you po. Right? So, your pattern with moshi ay nandun po sa inyong lesson sa N5, lesson 25 to be very specific. That is with your plain ta form. So, you got moshi, verb tara. You got moshi, i-adjective, katta, ra. Then we got your moshi, na adjective, datta, ra. Yung na adjective natin, kasama sila ng noun. Okay, moshi, noun, dattara naman yun siya. For the positive. Siyempre, kung mag-negative kayo, pwede din naman. Moshi, verb, nakattara. Moshi, okay, i-adjective, kunakattara. Then we have your na-adjective tsaka yung noun na magkasama sila na noun / na-adjective, janakattara. Naman yung pattern natin doon. Yun yung madalas na partner ng inyong moshi. Pero, madalas ka partner nga, no? Pero hindi naman ibig sabihin na yung moshi ay nandun lang. Okay? So, yung moshi ay parang adverb sa Japanese na dinudugtong natin po para sa ating indication. So, you could actually still use it here. So, moshi, ryoshin ni mada taeru bae wa watashi ni renraku suru na yo. Okay? So, sakaling, okay, we could say that. Okay? In kaso. Sakaling in kaso, umaasa ka pa rin sa magulang mo. Okay? Again, we could say, kung sakaling in kaso, umaasa ka pa rin sa magulang mo, okay, huwag ka nang makipag-ugnayan sa akin or huwag mo na akong kukontakin. So, again, that's your moshi po. That's sakali in Tagalog para sa expression. Yung ating naman po, yung ating Tagalog yung ating English ng moshi ay yung ever. So, okay, in case you still rely on your parents. So, yung ating case yan, in case if you ever still rely on your parents. You could have that one para sa pilitin lang talaga yung ever natin, no? Na moshi. Okay? So, in case if you still ever rely on your parents, okay, don't contact me. Pero again po, minasan, goods naman yung pattern as is lang ito. Yung moshi, adverb lang yan siya. Pag sinabing adverb, parang sangkap lang. Eh, anong tawag dyan? I don't know the term in Tagalog. Lamas-lamas kasi ito sa Bisaya eh. Yung parang lang ba, minasan? Yung parang, how do I say it? Yung parang decoration lang siya. Parang decoration lang siya sa sentence ninyo. It's not necessary as much na nandoon siya para sa inyong pattern, para maintindihan. Kumbaga, hindi siya talagang kinakailangan na nandoon sa inyong sentence para makatawid yung ibig sabihin po ninyong sabihin. O yung gusto nyo talaga iparating sa kausap ninyo. Yung moshi ay tumutulong lang para patingkarin yung punto ng condition, yung punto ng conditionality o yung pagkakaroon natin ng situational na punto sa inyong sentence. So, kung sakali lang. Okay? Yun lang naman yung moshi ninyo po, minasan. Sakali. Okay? Which is done kapag situational yung ating punto para sa sentence. So, pinapakita lang na no matter how slim yung chances, kahit gaano pa kaliit yung chance na mangyari. Kaya nga, sakali lang, moshi, it happens.
Okay? Kung sakaling ito yung kaso mo, kung sakaling ito yung sitwasyon mo, so that's your moshi. So no matter how small the chances, kahit gano'ng kaliit pa, kung sakali nga na mangyari yan. Okay? So conditional tayo for your moshi. Or more on the side na situational, yung ini-imagine natin dito kapag may moshi po. So ini-emphasize lang nito na kahit gaano nga kaliit yung tsansa, may posibilidad pa rin na maging totoo. So kung sakali man nga na mangyari yun, ano yung next part ng sentence natin? So yun. Okay? So again, that's from your lesson sa N5, lesson 25, yung pinaka-last na lesson. Okay, nandun yun sa combination ng plain ta form na may ra. So verb tara, nakatara, ganyan. Okay, kunakatara, na yung inyong datara, janakatara. Yan. Anyway, going for your next format po. Ayo. Miss Karen, choose your next person. Thank you so much for the practice. Si Mr. Deha na lang po. Let's try po with Sir Deha. Onegaishimasu. The first example natin. Ito, shoyu ga tarinai bai wa shio o tsukae. Okay. Ito, in case you don't have enough soy sauce, use salt. Okay. Ito, in kaso nakukulangan ka sa toyo, gumamit ka ng asin. Yan. Pwede. Okay, so nasaan yung pattern ninyo, sir? Nasaan yung pattern ninyo? Yung choices mo ay yung nandyan, no, sa loob ng bracket. So, yung pattern ng sentence mo, saan napunta? Ito, yung shoyu ga tarinai bai wa. Oo, yun yung pattern ng sentence mo. Specifically, anong format yung gamit niya? Verb nai form. Okay, tama. That's correct po, sir. Again, kumpletuhin yung pattern. Yung verb, go. Verb nai form po, yung ano po, yung tarinai. Okay, nakadugtong sa kanya yung? Wasn't enough. Ano po nakarugtong po sa inyong verb na form, sir? Baiwa. Okay, that's the pattern. Okay, thank you so much. Wait. Okay, let's try po. Tingnan natin po yung unang example din, sir. Okay, look at the pattern din. Okay, yung pattern ng unang example, sir, saan din po nahulog? Tayoru. Huh? Saan po siya dun sa mga pattern natin sa loob ng bracket na punta? Ito. Tayoru. Dictionary form po. Okay, tama. Yung dictionary form specifically ay? Tayoru po. Okay, that's correct. Ano po ibig sabihin ng tayoru natin, sir? To rely po. Okay, well done. Okay, exactly po. So, ganun po mag-dissect ng pattern. Exactly. Okay, just really dissect your pattern, yung himay-himayin natin yung pattern po. The more na familiar yung pattern sa atin, the more na makikita natin po yung pagkakagawa nito, especially pagdating ng exam, or kayo mismo. Okay, if you remember this one, you could apply it when you are trying to express yourself, especially pagdating sa interview. Di naman po complicated yung itatanong sa inyo sa interview. It's more on testing how much you can use the language pagdating po sa practical use. Kumbaga, alam mo kung paano gumawa ng sentence. Alam mo kung ano yung i-adjective. Alam mo kung ano yung verb. Pero yung tanong niyan, yung mga nalalaman mong yun, na-a-apply mo ba sa paggawa mismo ng sasabihin mo? Okay, that's the point of the interview. So, if you remember na yung pwede lang na partner ng baywa ay yung verb dictionary form, na form, ta form, then you could use that to your advantage. Kailangan lang, syempre, na na-master mo rin yung pagkakagawa ng dictionary form, na form, ta form ninyo, tsaka yung mga alternate nito.
Okay, so nagsisimula yan sa paghimay ng pattern po. Dahil kikilalanin natin yung mga sangkap para mabuo ito siyang ine-express nating pattern mismo. Okay, so it might start or sound a lot, minasan, pero yung maraming ramihan na yan, kapag nasimulan ng ensayo po, unti-unti nababawasan, of course. So, yun lang naman. Okay, so that's your purpose for the dissection natin. Okay, so always check your pattern para po sa practice. Okay, sir. Okay, sir, choose your next person po. Ito, si Ma'am Layal po. Okay, thank you so much po, Sir Dehan. You did a really good job with your translation. Okay, Miss Layel. Parehong pattern pa rin, parehong grupo kasi marami sila. Kaya dalawa pa lang yung di-discuss natin dito for the example. Okay, onegaishimasu. Ay, Sensei, Sensei, parang wala po siya, hindi ko po siya na-note yung example na yan. Nakala ko po yung next. This is included po. Baka na ano ko po sa pwede po sa ano na lang po. Hindi ko po siya na-notes. Iba. Pangatlong example siya sa inyong screen. Pero okay. Sige. Kala ko po din sa Kagi. Comment po. Ayan po. Yan po yun. Ay! Simasen, okay po. Kagi ga wasoreta bai wa ana-san ni denwa shite kudasai. English po is, in case you forget your keys, please call Anna. Okay, mamita. Reading po ng English natin, ng Japanese natin, tsaka yung translation natin po. Yo? Kagi ga wasoreta bai wa ana-san ni denwa shite kudasai. English po is, in case you forget your keys, please call Anna. Okay. Sa Tagalog po is, in kaso na nakalimutan mo ang susi, pakitawagan mo si Anna. Okay, that's one. Okay. So, yung pattern po ninyo sa inyong sentence, nasaan po siya? Verb ta form po, Sensei. Okay, that's correct. Again po, yung inyong pattern ay nasa? Verb ta form po. Okay, verb ta form. So, sa example natin po, nasan po yung verb ta form na yun? Wasoreta po. Okay, well done. Okay, that's correct. So, pangatlo na natin ito for practice. Okay, nice work po coming from Mr. L. Okay, so far, so good. You're doing really great in your practice. Okay, next natin po, okay, para sa ating pattern. Okay, onegaishimasu. Choose your next. Si Ma'am Karin na lang. Natawag na po kanina si Miss Karin. Siya yung sinimulan natin kanina dito po. Ay, ako. Si Ma'am ano na lang po. Jima ulit po. Okay, let's go with Miss Jima. Onegaishimasu po, Miss Jima. Hello po, Miss Jima. Wala, hindi po siya nagre-respond po, Miss Layel. Choose another person. Si Ma'am Chia na lang po. Okay, going back for Miss Chia po. Okay, last na example nito for tonight kasi kailangan natin ng screenshot, no? Sige po, hanggang dito po tayo for this evening and magsa-screenshot tayo after ng example na to. Sige po. Hello, Miss Chia. Okay. Okay, sige po. この
kikai ga tsukai ni koi baai wa anata ni kiite mo yoroshi desu ka? Okay, that's correct po sa reading. Nice work. Okay, so itong nikui natin ay nagbalik po sa inyong pattern. So, apply natin siya this time. So, If this machine is difficult, baiwa. this machine is difficult to use. Yung baiwa po, nawawala yung baiwa sa translation. Wait lang po, sensei. Okay, go po. In case this machine is difficult to use, can I ask you? Pwede yun. Can I ask you or may I ask you? Is it alright to ask you? Yun. Tagalogin natin po. In kaso na mahirap gamitin ang machine na ito, pwede ba kitang pakiusap, pwede ba kitang tanungin? Okay. Okay, good job po, Miss Chia. Okay, same po, no? Okay, minasan. Okay, so far so good po sa ating mga practice. Okay, so this is courtesy of Miss Chia po, yung magiging last natin, no, na discussion for the pattern. At nandito tayo sa format na ito. Okay, for Miss Chia, for the last one. Nasaan po yung pattern ninyo na belong po? Which side ng pattern na tayo? Sa i-adjective po, sensei. Okay, which is, yung i-adjective natin ay? Nikoi. Lahat na sila ngayon. Lahat na po sila sa formation po. Hindi na lang yung nikui, kasama na rin po yung kung saan siya nakadugtong. Nikoi baay wa? No. Saan ba nakadugtong yung nikui natin po? Sa kono kikai ga tsukai nikui po. Specifically, yung pattern kanina with nikui, saan nakadugtong ang nikui po? Yung, di ba na-discuss natin ito kanina? Sa pattern kanina, ano yung pinagdidikitan natin sa kanya? Saan natin dinudugtong yung nikui tsaka yung yasui natin po sa pattern? Saan sila nakalagay? Saan sila dinudugtong? Para sa gamit? Naka-discuss lang po natin earlier. Sa may tsukai po, sensei. Okay, ano po yung tsukai natin? Dictionary form, ka form, verb stem, mass form, ano po siya? I-adjective po. Ano? Yung tsukai ba? Okay, again, saan po nakadugtong yung nikui para sa pattern? Sa tsukai po. Yung tsukai, ano yung form niya? Dictionary form ba ang tsukai? Mass form ba yung tsukai? Verb stem ba yung tsukai? Ano po yung tsukai natin po? Okay. Yung pattern kanina na discuss natin, saan natin dinudugtong yung nikui tsaka yung yasui? Ano yung formula nito? So, verb stem po ba, sensei? So verb stem yan. Okay, verb stem plus nikui kung hard to do. Yung action o yung verb. Verb stem plus yasui kung easy to do. Yung action natin.
Okay? So, hindi na natin pinapansin yung mga first parts ng inyong formation po minasan. Dahil nakadepende tayo sa dulo ng ating pattern. If you remember doon sa discussion natin, yung sinabi natin dati na kahit saan pa nanggaling yung verb te form ninyo, kung kimas yung partner niya, automatic group 3 na yan. Kasi nagpakasal na siya sa kimas. Ganon din yung inyong tsukay dito na verb stem. Kalimutan na natin na verb pa yan. Kasi nagpakasal na siya doon sa nikui na isang e-adjective. So, e-adjective na yan siya lahat-lahat. Parang yung verb te form kimas nga natin kahapon. Okay? Verb te kimas. Okay? Verb te kimas. Hindi natin po papakialaman yung original ng verb te form. Kung galing siya ng group 1, kung galing siya ng group 2, wala tayong paki doon. Dahil automatic na nga silang magiging group 3 dahil kimas na yung nakadugtong. Ganun lang din po sa pattern natin dito. Na yung ating tsukay, hindi na natin siya papansinin bilang verb. Since nakadugtong na sa kanya yung adjective na nikui, adjective na rin siya. Okay, so parang ano po, kung ano yung dulo, kung ano yung pinakasalan nila na form, yun na po yun. Kaya nga yung ta form yung tawag natin kasi tayong dulo. Yung nai form yung tawag natin kasi nai yung dulo. Yung e-adjective naman, e-adjective yung tawag natin kasi e yung dulo. Then yung na-adjective kasi kailangan niya yung na kung magdudugtong ka ng noun. So, benrina, benrina tsukay kata. Ganon. So, benrina tsukay kata. So, nandun yung na sa pagdadagdag. So, ganon lang din dito po. Okay? So, your tsukay nikui, nahulog na siya ngayon bilang adjective, na e-adjective talaga. Dahil yung nikui ay nasa side ng e-adjective ninyo. Okay? Again po, depende kung saan nagpakasal yung inyong formation para po sa kanyang pagkakakilanlan. Okay? Thank you so much po, Miss Chia. Okay, that's your pattern po dito. Okay? So, tsukay nikui. Okay, wala na tayong pakialam sa original na itsura ng tsukay na verb dahil doon tayo sa nikui na pinakasalan niya o idinugtong natin sa kanya. Magpo-focus na isang e-adjective. Okay, so hanggang dito lang po muna tayo for tonight, minasan. Continue natin no, sa nalalabi nating oras yung ating pag-screenshot kahapon. So we'll see that one. Okay. See here. Ano 20? Ay, chiga. 20 plus pa lang tayo nun eh. Plus, eto, dito tayo nag-stop. Aha. Dito na yun. Ang tagal ng loading. Okay. Tama ba to? Eh? Sonna. Okay, nag-stop tayo dito kahapon. Okay. Loading naman. Okay, sige po. Yung nag-screenshot sa atin kahapon, that was, yung nag-in-charge ng screenshot natin kahapon was Miss Jenaline. Eh, problema niyan wala si Miss Jenaline ngayon eh. So, depende po kung sino sa inyo yung may CPU. Eh, depende po sa inyo po kung sino po yung magsa-screenshot para sa inyong ano po, copy.
Parang si Miss Gima yata yung humingi nito. Yung screenshot natin po. Wala si Miss Jenaline ngayon eh. Okay, would you still want a copy po ba, Miss Gima? Okay, we got Miss Shia po. Okay. Uy, nangyayari na naman dito. Yung sa computer usage to, yung sinasabi kanina. Okay, sige po. Hmm. Okay. Ah. Okay. Okay, this is from your lesson 23. Na bumalik lang dito po na mayroon na siyang partner na particle. Ito yung problema yung ano. Ito. Nandiyan naman yung translation ng Tagalog. Tsaka ano din diyan. Hindi ko siya na-highlight. Pero parang nag-stop yung kulay blue. Find the common na lang po minasan, no? Na makita niyo sa lahat ng example kasi that's your pattern. Matapos, for the Tagalog, then we have your finish para sa English. Okay. Ayun, yun yung finish kanina na hindi na-include. This time, naka-past tense siya. Kasi mashta yung gamit natin po. Okay. Wait lang. Last na tayo po para sa pattern na ito para uniform lang. You got your so. Okay, that's one.
Okay, sige po. So we stop here sa last pattern ng so natin, sore, sono, so. Kapatid ito ng inyong lesson sa lesson 2 at lesson 3 ng inyong N5 of course. So dagdag sa inyong demonstratives. Meron ding version yung co-series nito po, pero hindi na siya in-include dahil meron tayong punto with your sore, sono, so sa pattern. And that's to indicate a previous statement or yung isang napag-usapan ninyo sa conversation way before. So, nandito na po tayo po for tonight, minasan. Okay, we stop here for your lesson, of course. And hanggang dito po tayo sa inyong screenshot. Hanggang sa makarating tayo dun, no? Sa inyong ano po, sinimulan dito sa lesson, which is lesson 33. So, that would be it. Right, thank you so much po for the practice po, minasan. And I really appreciate po yung ating hard work and effort dito. Okay, most of you are really, I wouldn't say most, but all of you. Okay, na-most ko lang kasi may mga times tayo na hindi tayo nakakapag-communicate ng maayos since we have some issues with the connection. Pero that's okay. There are also sometimes na yung mga participant natin hindi makapractice dahil mayroong situation tulad ngayon po ni Sir Dexter. Ni Sir July pala, ni Sir July na nasa ospital, may binabantayan. Pero sige lang. Okay, so far so good po, minasan. Okay, all of the participants were able to make their own version of translation and that's a step forward po doon sa pagpa-practice natin ng Nihongo. Now we are surely improving day by day or should I say night by night para sa ating practice. So we're able to move forward with your lesson. Okay, magandang panimula po minasan. Okay, para sa inyong practice. We are now on your lesson 45. So, konti-konti na lang yan. Next week na lang yung lesson ninyo no, kung iisipin natin. So, by next week, definitely magtatapos tayo po sa inyong N4. So, go ahead lang. Continue yung review para hindi makalimutan. With Miss Madge. Hindi pala dito si Miss Madge. Okay, para po sa magre-review of course ng pattern. Sana po na-download nyo, na po ninyo yung application natin kung saan pwede kayong mag-practice ng exam. So, that's about it. So, sige. Zehi, domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita po minasan. Almost there. Konting-konti na lang po. Okay? Continue lang po ulit yung ensayo natin. Otsukaresama deshita po. Good night po sa lahat. Okay? Let's have this again at the same time tomorrow. Sige po. Thank you. Yes, Sensei.